Ayun. Isang bansa sa malayong silangan, pirang na ng perlas ng silanganan. Mga ganito ay ang kanungan, ilang bulaklak ay namumukat ka. Sa mga ng alin. Hello po sa ating lahat at mapagpalang araw, hapon o gabi sa lahat ng ating pong mga tagapakinig. San man kayo naroroon, muli samahan niyo kami sa pagpapatuloy ng ating talakayan. Ngayon po ay tatalakayin natin ang aklat ng Salmo sa Kabanata Salmo, 24. Salmo 24, isang awit ni David. Ang lupa at ang sansinukob ay kay Yahwa, at ang lahat ng nilalang at bagay na naroon ay sa Kanya. Kanyang tinipon ang mga tubig at itinatag ang mga lupain. Sino ang makapapasok sa makalangit na kaharian ni Yahwa? Sino ang makatatayo sa kanyang banal na dako? Ang may malinis na kamay at dalisay na puso na hindi sumasamba sa mga idolo ni sumusumpa sa mga imaheng inianyo. Ang matuwid at ay tatanggap ng mga pagpapala at pagtatanggol ng ating tagapagligtas na si Yahwa. Ganito ang lahi ng mga naghahanap kay Yahwa, ang mga naghahanap sa katuwiran ng kanyang tipan. Alerto kayong mga tagapagbantay ng pintuan, ang mga daraanan ng hari ng mga hari ay inyong buksan. Sino ba itong hari ng mga hari? Si Yahwa, matatag at makapangyarihan. Alerto kayong mga Israelita, idilat ninyo ang inyong mga mata, kilalanin ninyo ang dumarating na hari ng mga hari. Sino ba itong maluwalhating hari? Si Yahwa ang anak ng Alhayam. Siya ang hari ng mga hari. So dito pinapakilala kung sino ang hari ng mga hari, kundi si Yahwa na the Son. Okay. Kung may mga reaction or katanungan, pwede po kayong bubatin. Pusit po ako, Salmo 25. Pagtitiyak sa tipan, isang awit ni David. Sa iyo, Yahwa, aking alahayam, inilalaga ko ang aking pagtitiwala. Huwag mo akong hayaang mapahiya, ni hayaang magtagumpay ang aking mga kaaway. Walang sino mang umaasa sa iyo ang mapapahiya. Ngunit ang kahihiyan ay darating sa mga taksil at madaya. Ituro mo sa akin ang iyong mga daan, o Yahwa, at ituro mo sa akin ang iyong mga landas. Akayin mo ako sa katotohanan, Yahwa aking tagapagligtas. At sa iyo ang aking pag-asa sa buong maghapong lumilipas. Alalahanin mo ang aming mga ninuno at ang iyong tipan. Patawarin mo ang mga kasalanan ng aking kabataan at ang mga pagsuway ko sa iyong tipan. Ikaw, aking alahayam, ay matuwid at makatarungan. Kaya't itinuturo mo ang iyong mga daan sa mga makasalanan. Inaakay mo ang mga naghahanap sa landas ng katuwiran. Lahat ng iyong mga daan ay matuwid at makatarungan para sa mga tumutupad sa mga utos ng iyong tipan. Alang-alang sa iyong pangalan, Yahwa, patawarin mo ang aking mga kasalanan. Gaano man ito kalaki, ako'y iyong kahabagan. Sino, kung gayon, ang mga may takot sa iyo, aking alahayam?
Ituturo mo sa kanila ang daang dapat nilang lakaran. Sila'y mamumuhay sa kasaganaan at mamanahin ang yaman ng kalupaan. Sa kanilang mga inapo, ang mga lupain ay iiwan. Ang iyong mga lihim ay sinasabi mo sa mga tapat sa iyo, ang iyong tipan sa kanila'y ipinapaalam mo. Ang aking mga mata ay laging nakatuon sa iyo, aking alahayam. Mula sa bitag, ikaw lamang ang sa akin nagpalaya. Lingapin mo ako at mahabag ka sa akin, sapagkat ako'y nangungulila at nagdurusa. Pagaanin mo ang bigat ng aking kalooban, at sa aking mga dalamhati ako'y iyong tulungan. Tingnan mo ang aking mga pagdurusa at labis na paghihirap. Alisin mo ang lahat ng aking mga kasalanan at pawiin ang hirap. Kung gaano karami ang aking mga kaaway ay iyong masdan, at kung gaano katindi nila akong kapuotan. Ang aking buhay ay ang aking buhay ay iligtas mo at ingatan. Mapahiya ako at huwag mong hahayaan. Mapahiya ako ay huwag mong hahayaan, sapagkat ako'y sa iyo nanganganlong. Ah, Verse 21, Naway ingatan ako ng katapatan at pagkamatuwid, sapagkat ang aking pag-asa, alahayam, sa iyo ay hindi lingid. Iligtas mo ang iyong mga Israelita sa lahat ng kanilang kapighatian, O Yahawa aking alahayam. Yada. Papansin dito na may mga naka-italicize ang mensahero. Pag naka-italicize, gusto niyang bigyan ng ini-stress ng mensahero tulad nitong verse 13. Sabi, ituturo mo sa kanila ang daang dapat nilang lakaran, yung mga makasalanan daw. Sila'y mamumuhay sa kasaganaan at mamanahin ang yaman ng kalupaan. Sa kanilang mga inapo, ang mga lupain ay iiwan. Siyempre, sino ba naman magmamana kundi kanilang mga apo? At may iiwan kahit lumipas na ang ilang libong henerasyon, ang lupa nandyan pa rin. So, ang sinasabi ng alahayam, kasi di ba sa natin, uubusin niya ang mga lahing ulupong o yung mga makasalanan. So talaga, ang magmamana ay mga anak ng mga inapo ng mga makatuwiran. So ito ay isa sa mga pangako na inilahad ni Haring David. Ito, ang iyong mga lihim ay sinasabi mo sa mga tapat sa iyo. So ito yung sagot sa katanungan natin kanina, di ba mga kapatid? Ang iyong mga lihim ay sinasabi mo sa mga tapat sa iyo. Ang iyong tipan sa kanila ay pinapaalam mo. So yung mga mga malalalim o mga dakilang bagay, hindi natin kailangan saliksikin. Oo nga Basta sis. basta ang Aba ang nagpapaalam yan sa iyo. So yung mga Oo. mga esoteric. At saka matatandaan natin na sabi ng mensahero, kung ano yung mga kaalaman ng mga pinagkadalubhasaan natin, di ba? Hubarin mo. So walang marunong, wala dapat nagmamarunong sa atin kasi lahat tayo ay nag-umpisa na reset na natuto sa mensahero. So yung mga doktrina, mga kaalaman na tinuro sa atin nung tayo ay nung wala pa mensahero, hubarin daw natin. So malinaw ang sabi dito na ang alahayam ang magbibigay ng ang iyong ang mga lihim ay sinasabi mo sa mga tapat sa iyo. So Basta hindi maging totoo. tapat tayo. Hindi totoo yun sis, yung lihim na karunungan. Yung mga esoteric. Di ba Oh. sabi ni David, sa chapter 131, sabi niya, hindi ko pinakikialaman ang mga dakilang bagay. Pero
ano, nanganganlong kasi siya sa alahayam. At ang sinabi dito, ipinapaalam niya ang mga lihim niya sa mga Sa kanyang mga mga ano, tapat mga sa tapat. kanya. Oo. So, hindi mo kailangan mag-aral na mag-aral na kapag, di ba, pakadalubhasa. Ibibigay niya sa iyo ang tamang, ang totoong na karunungan na, na kaninang pinag-uusapan natin, di ba? At Oo. saka yung mga ano, yung mga ah si Meme, Gaya ng ano, yung pag-interpret ni ano ni Joseph sa mga dreams. oo, O, di ba bigay karunungan yun yun ng kaloob. alahayam? Oo. Although marunong siya, kunyari, di ba, ano lumaki siya sa ano nalaman niya yung mga kaalaman ng mga Egyptian, di ba? Sinabi, yung mga ano, mga kupita, yung mga kanyang pero hindi niya ina-apply yun. Nalaman niya, pero hindi niya ginagamit. Kasi nanganganluwi siya sa alahayam, sa kapangyarihan ng alahayam. Hindi sa Mm. sariling kaalaman o karunungan. So, ibig So, sabihin yan ay ano, total dependence sa alahayam. oo, yada. So, kasi kung mapapansin ng mga ating mga nakikinig tayo, lagi tayo nagtatanungan. Kasi hindi tayo nagmamarunong. Ah, Ibinabase lahat ng ating desisyon, ang ating pag-ano nakabase sa Torah at saka sa mga inilahad ng mensahero sa atin. So kung magtanungan kami kasi hindi po kami dalubhasa dito, binubad po namin ang aming mga sariling kaalaman. Naka ano kami sa mga sinabi ng mensahero based sa aming memory at saka mga nasusulat sa Torah, pinagta-triangulate namin kung ano yung sinabi sa iba't ibang aklat. So, hindi namin sinasabi na marunong kami. Kami ay napag-utusan lamang na ilahad kung ano yung iniwan ng mensahero at ang Torah na inayos ng mensahero. So, pagpasensyahan niyo po kung kami nagtatanungan o mukha kami mga lito, kami mga ano lang po, mga lingkod lang po. So, proceed tayo. So, ito nasagot yung ating mga katanungan sa verse sa 13 at saka sa 14. No? So, okay. proceed tayo, verse 15. Ang aking mga mata ay lagi nakatuon sa iyo, aking alahayam. Mula sa bitag, ikaw lamang ang sa akin nagpalaya. Lingapin mo ako at mahabag ka sa akin, sapagkat ako'y nangungulila at nagdurusa. Siguro, ina-highlight ko yung mga pagpapalitin ko. Ah, diba? Pagaanin mo ang bigat ng aking kalooban at sa aking mga dalamhati ako'y iyong tulungan. Tingnan mo ang aking mga pagdurusa at labis na paghihirap. Alisin mo ang lahat ng aking mga kasalanan at pawiin ang hirap. Kung gaano karami ang aking mga kaaway ay iyong masdan at kung gaano katindi nila akong kinapopotan. Okay. Ang aking buhay ay iligtas mo at ingatan, mapahiya, mapahiya ako ay huwag mong hahayaan. O ako ay mapahiya, ay tama, mapahiya ako ay huwag mong hahayaan, sapagkat ako'y sa iyo nangangandong. Parang tapos na ako doon. So kung meron kayo much better na ano na rhyme, so kasi mas ano mas ilang buwan kong nirhyme ito. And then, nung mag-reading na tayo last time, 2 hours ba before tayo mag-reading, doon pa lang po natapos ang ano. So, ang alahayam talaga ay eksakto. Kasi pinapanalangin ko sana ay matapos ko sa takdang panahon, inaayon sa kanyang kalooban, at natapos ito 2 oras bago mag-umpisa ng reading ng Salmo. So, kung meron kayo medyo mga word na mas maano na mas angkop at mas maganda ano mas rhyme ay pwede ninyong i-suggest. So, proceed tayo sa Salmo 26, mga kapatid.
Katuwiran at pagtatanggol, isang awit ni David. So sa English, righteousness and judgment. Ipagtanggol mo ako, Yahawa, sapagkat ako'y naging masunurin. Nagtitiwala ako sa iyo, aking alahayam, at hindi ko ito sisirain. Subukin mo ako, Yahawa, at suriin. Ang puso ko't isipan ay iyong siyasatin. Sapagkat lagi kong inaalala ang iyong mga utos, at sa iyong tipan ako'y namumuhay ng lubos. Hindi ako sumasama sa mga mapadlinlang at masasama, ni nakikihalubilo sa mga mapagpaimbabaw ang gawa. So, kasama ito sa hindi sumasama sa mga palalo, o pakitang tao, mapagpaimbabaw ang gawa. Hindi ko ginagaya ang pagsamba ng mga gumagawa ng kasamaan. Hinuhugasan ko ang aking mga kamay sa kawalang kasalanan. At pumupunta ako sa iyong dambana, o Yahawa, aking alhayam. Ako'y malakas na nagpupuri sa iyo at nagpapahayag ng lahat ng iyong kamangha-manghang mga gawa. Yahawa, iniibig ko ang iyong tahanan, kung saan nananahan ang iyong kaluwalhatian. Huwag mo akong isama sa mga sumasamba sa mga idolo. Iligtas mo ang aking buhay mula sa mga uhaw sa dugo. Sa kanilang mga kamay ay may masasamang plano. Sa suhol, ang kanilang kanang kamay ay puno. Namumuhay ako sa katuwiran. Iligtas mo ako at mahabag ka, aking alhayam. Nakatayo sa patag na lupa ang aking mga paa. Sa banal na kapulungan, aking alahayam, pupurihin kita. So, may mga reaction po ba? Ina-highlight ko lang po yung mga can be improved. Mga pwede pang i-rhyme. Salmo 27, Pag-asa at Tiwala, isang awit ni David. So ito ay hope and trust, no? Pag-asa at tiwala. Si Yahawa ang alahayam, ang aking liwanag at kaligtasan. Sino ang aking katatakutan? Ang alahayam ang aking muog at tanggulan. Sino ang aking katatakutan? Kapag ang masasama upang ako'y lamunin ay sumugod, sila'y nabubuwal at natitisod. Kahit ako'y kubkubin ng hukbo, panatag ang aking puso. Kahit sumiklab ang digmaan at ako'y labanan, mananatili akong may tiwala sa aking alahayam. Yada. So kahit may lumaban sa ating bansa, isang bagay ang hinihiling ko, aking alahayam, ang manahan sa piling ni Yahawa sa lahat ng mga araw ng aking buhay. Sapagkat sa araw ng kapighatian, ako'y kanyang iingatan. Itatago niya ako sa kanyang tahanan. Ikukubli niya ako sa kanyang banal na bundok. At ititira ako sa mataas na bato. Yada. Sa gayon, ako'y pararangalan sa gitna ng aking mga kaaway. Sa kanyang banal na bundok, ako'y maghahandog ng mga alay. Wit at magpupuri na may kagalakan sa iyo, aking alahayam. Dinggin mo ang aking tinig kapag ako'y nananawagan. Yahawa, aking alahayam, ako'y iyong dinggin at kahabagan. Sa puso ko, ikaw, Yahawa, aking tatawagin. Ang iyong mukha'y aking hahanapin. Huwag itago ang iyong mukha sa akin. Ni itakwil sa galit ang iyong lingkod. Ikaw ang aking kalakasan at alahayam. Huwag mo akong iiwan ni pababayaan man.
Bagamat ang aking ama at ina ay magpabaya sa paglingap, ang aking alahayam ang tiyak na sa aki tatanggap. Yada. Ituro mo sa akin, Yahawa, ang iyong daan. Sa matuwid na landas, ako'y iyong patnubayan. Ilayo mo sa akin ang mga kumakalaban. Sa mga mapanirang sakdal, ako ay iyong sanggahan, sapagkat mga bulaang saksi sa akin nagsisitindig at lumalaban. Nanatili akong may tiwala na makikita ko ang pagtatanggol ni Yahawa, ang alahyam ng mga nabubuhay. Sa kanya, ako'y mananatiling matatag habang naghihintay sa aking alahayam. Yada. Yada. I like that. Salmo 28. So, na ano dito yung dapat hindi tayo naghihinanakit sa ating mga magulang kung may mga pagkukulang nila, di ba? Kasi wala naman silang practice, wala namang ano, di ba? Ang magulang natin ay naging magulang nang walang training school. Di ba? So kung may mga hinanakit tayo, hindi dapat sapagkat ang alahayam, di ba sa ito. Verse 10, bagamat ang aking ama at ina ay magpabaya sa paglingap, ang aking alahayam ang tiyak na sa aki tatanggap. So, binabalance ng alahayam, di ba? Pag yung mga pinapaampon, di ba? Yung mga napapabayaan ng magulang sa pagtatrabaho, ganyan. Siyempre, naghahanap buhay sila o yung iba, maaga na ulila. So, ang alahayam ang lumilingap. Okay. Yung dito sa 11, Oo. sa baba, ilayo mo sa akin ang mga kumakalaban. Di O, kaya yun. pwedeng ilayo mo sa akin ang sa akin ay kumakalaban. Ituro mo sa akin, Yahawa, ang iyong daan. Sa matuwid na landas, ako'y iyong patnubayan. Ilayo mo sa akin ang mga kumakalaban. Ano much better? Ilayo mo sa akin ang sa akin kumakalaban. Ang sa aki kumakalaban. Para mas particular, no? Ang. Okay? Nananatili akong may tiwala na makikita ko ang pagtatanggol ni Yahawa, ang alayam ng mga nabubuhay at may pag-asa. No? Okay, assist na lang. Sa kanya ako'y mananatiling matatag habang naghihintay sa aking alayam. Ayan. Okay na yan? Kasi as much as possible, gusto ko maging faithful dun sa English. So, ayoko magdagdag na. So, mga kapatid, may reaction po ba? O meron ba kayong verse na na umano sa iyo? Parang naramdaman nyo sa inyong kaibuturan ay para sa inyo? Take note nyo lang po, take down nyo yung mga verses para ma-discuss natin o mabalikan. Okay po. So, mga Salmo 28. Meron lang po ako. Ang baluti at kalasag, isang awit ni David. So, yung kanyang armor at shield and armor. Sa iyo ako tumatawag, Yahawa. Ikaw ang aking bato at muog na matibay.
Huwag kang manahimik sa akin, baka ako ay bumagsak sa hukay. Dinggin mo ang aking daing habang ako'y nananawagan. Kapag itinataas ko ang aking mga kamay sa dakong kabanal-banalan. Huwag mo akong isama sa mga suwail, sa mga gumagawa ng kasamaan, na magaganda ang salita sa kanilang kapwa, ngunit sa puso'y masama ang hangarin pala. So, yung magaling mambola or matatamis ng dila, no? Gantihan Excuse mo me, sila. Yes po. Sis Goody, pakipatay ng ano mo, ng camera. Distractive. Nabasa na. Verse 4, Okay. gantihan mo sila ayon sa kanilang mga ginawa at ayon sa masasamang gawa ng kanilang mga kamay. Ibalik mo sa kanila ang sa kanila'y nararapat. Medyo ito need ng ng rhyme. Sapagkat hindi nila pinansin ang iyong mga gawa, ni ang mga hinubog ng iyong mga kamay. Kaya't maaari mo nawasakin at wala na muling makapagtatayo. Purihin ka aking alahyam, sapagkat narinig mo ang aking pagsusumamo. Ikaw ang aking baluti at kalasag, sa iyo nagtitiwala ang aking puso, at ikaw ang tumutulong sa akin, at nagagalak ang aking buong pagkatao, at sa aking mga awit, ika'y pupurihin ko. Ikaw ang lakas ng iyong bayan, isang muog at kanlungan para sa iyong pinahiran. Iligtas mo ang iyong mana at pagpalain mo ang iyong bayan. Ikaw ang kanilang pastol at magdadala sa kanila magpakailanman. Magdadala o mag-aakay sa kanila. Mag-aakay siguro to. Carry kasi bubuhat yan, no? Magdadala. Tama naman. Magbubuhat. Oo, kasi minsan dinadala tayo, binubuhat tayo ng pastol. Okay. So, itong mga ikaw ang lakas ng iyong bayan. Ang bayan kasi niya, di ba, yung Israelita, isang muog at kanlungan para sa iyong pinahiran. Sino itong pinahiran na to? Si David ba to o ano? Iligtas mo ang iyong mana at pagpalain mo ang iyong bayan. Kasi itong ang konteksto dito ay yung bayan. So yung pinahiran, yung hari ng bayan na yun, ano? Kung sino man ang hari, which is si David, di ba? King Dawad ang tawag sa hari ng mga Israelita o King David, King Dawad. Salmo 29, ang kapangyarihan at kaluwalhatian ni Yahweh, isang awit ni David. Kayong mga nilalang sa langit, igawad ang kaluwalhatian kay Yahweh. O ito mga nilalang sa langit, ibig sabihin pati mga celestial beings, mga kalangit na nilalang. O yung mga hindi pa man isinisilang, Ipagkaloob ang karangalan at paggalang sa nararapat sa kanyang banal na pangalan. Sambahin siya sa kagandahan ng kanyang kabanalan. Ang tinig ni Yahweh ay parang kidlat at kulog sa ibabaw ng katubigan. Ang tinig ni Yahweh ay hanging humahampas sa matatayog na kabundukan. Ang tinig ni Yahweh ay napakadakila at makapangyarihan. Ang tinig ni Yahweh ay bumabali ng mga sedro ng Lebanon. Pinapalundag niya ang Lebanon na parang batang guya at ang Sirion na parang batang mailap na baka. Ang tinig ni Yahweh ay tumatama gaya ng kumikislap na kidlat.
Ang tinig ni Yahawa ay yumanig sa disyerto ng Kadesh. Ang tinig ni Yahawa ay pumipilipit ng mga punong ensina at naglalantad sa kagubatan. Si Yahawa ay nakaluklok sa trono ng kalangitan at ang lupa ay kanyang tungtungan magpakailanman. Sa kanyang templo, ang lahat ay sumisigaw ng kaluwalhatian. Si Yahawa ang hari ng mga hari sa kalawakan, ang alahayam na nagpapala ng kapayapaan sa kanyang bayan. So, ito tinatawag ang mga nasa mga heavenly beings, hindi lang dito sa kalupaan. Kahit man sila mismo ay nagpupuri, how much more tayong mga nilalang lamang dito sa lupa, no? So, Salmo 30. Pagpupuri kay Yahawa na alahayam, isang awit ni David. Si Haring David dito. Pupurihin kita, Yahawa, sapagkat ako'y inyong itinaas mula sa kailaliman at hindi mo hinayaang magtagumpay sa akin ang aking mga kalaban. Yahawa aking alahayam, sa iyo ako dumaing at ako ay inyong pinagaling. Iniahon mo ako mula sa daigdig ng kamatayan. Iniligtas mo ako sa pagbagsak sa hukay ng kapahamakan. Kayong mga tapat sa kanya ay umawit ng papuri sa alahayam. Purihin ninyo ang kanyang banal na pangalan, sapagkat ang kanyang galit ay sandali lamang, ngunit ang kanyang biyaya ay panghabang buhay. Maaaring ang pag-iyak ay manatili sa gabi, ngunit sa umaga dalay pagbubunyi. Aking sinasabi kapag ako'y tiwasay at ligtas, hindi ako matitinag hanggang sa wakas. Yahawa, nang ako'y iyong kinalugdan, pinatatag mo ang aking dakilang kabundukan. Ngunit nang ikubli mo ang iyong mukha, ako'y nabagabag at nangulila. Take note, kabundukan, ano yan, di ba? Government. Pinatatag ang kanyang kabundukan. Pag siya ay kinalulugdan ang namumuno, ano? Sa iyo, Yahawa, ako'y tumawag at nagpatirapa. Sa aking alahayam, ako'y nagmakaawa. Kung ako'y manahimik at mapunta sa hukay, anong pakinabang? Magpupuri ba sa iyo ang alabok sa daan? Iahayag ba nito ang iyong katuwiran? Dinggin mo ako, Yahawa, at ako'y kahabagan. Sa oras ng kagipitan, ako'y iyong saklolohan. Palitan mo ang aking pagtangis ng sayaw ng kagalakan. Hubarin mo ang sako kong kasuotan. Nang pinong lino, ako'y iyong bihisan. Upang ang aking puso ay umawit ng may kagalakan, Yahawa aking alahayam, pupurihin kita magpakailanman. So, dito si Haring David, sabi niya, kung ako'y manahimik at mapunta sa hukay, kung siya daw ay mamamatay, anong pakinabang, ba? So, nang humingi siya ng nagmamakaawa siya na tulungan. Siguro ito yung panahon ng ng mga hinahabol siya ni Haring Saul, Dinggin mo ako, Yahawa, at ako'y kahabagan. Sa oras ng kagipitan, ako'y iyong saklolohan. Kasi sabi nga niya, magpupuri ba sa iyo ang alabok sa daan? Ihahayag ba dito ang iyong katuwiran? Siyempre nga wala siyang pakinabang kung maaga siyang mamamatay. So, hinihingi niya ang kaligtasan at mahabang buhay. At upang umawit siya at sumayaw at masiyahan, hinihingi din niya ang kanyang happiness, di ba? Salmo 31. Naway maging maging masaya tayo hanggang sa huli ng ating maiksing buhay, mga kapatid. Okay. Ang pag-ibig ni Yahawa, isang awit ni David.
Sa iyo, Yahawa, ikaw ang aking kublihan. Huwag mo akong hayaang mapahiya kailanman. Iligtas mo ako sa iyong katuwiran. Ikiling mo sa akin ang iyong tainga at agad akong saklolohan. Ikaw ang matibay na bato na aking kublihan, ang kuta ng aking kaligtasan. Yamang ikaw ang bato at aking tanggulan. Sa iyong banal na pangalan, ako'y iyong patnubayan. Napakahalaga ng kanyang pangalan, ano? Ilayo mo ako sa bitag ng aking mga kaaway. Inihahabilin ko ang aking espiritu sa iyong mga kamay. Sa iyong katuwiran, iligtas mo ako, Yahawa, aking alahayam. Kinapupuotan ko ang mga sumasamba sa walang kabuluhang idolo. Ngunit ako kay Yahawa lang ang tiwala ko. Ako'y magagalak at matutuwa sa iyong pag-ibig, sapagkat nakita mo ang aking pagdurusa at ako'y iyong narinig. Hindi mo ako ipinagkaloob sa kamay ng mga kaaway, bagkus inilagay mo ang aking mga paa sa tungtungang matibay. Maawa ka sa akin, Yahawa, sapagkat ako'y nagigipit. Ang aking mga mata ay nanlulumo sa pighati, at ang aking kaluluwa at katawan ay nangihina sa pasakit. Ang aking buhay ay nauupos sa hinagpis, at ang aking mga taon ay nangangamba ng labis. Ang aking lakas ay nawawala dahil sa aking mga kasalanan, at ang aking mga buto ay pinanghihinaan. Dahil sa aking mga kaaway, ako'y hinahamak ng aking mga kapitbahay at kinatatakutan ng aking mga kaibigan. Sa lansangan, kapag ako'y nakikita, sila'y nagsisitakbuhan. Oh, kasi wanted siya siguro dahil pag na-associate siya, sila mga napapalapit sa kanya, ay tutugisin din. Kaya pati mga kaibigan ay nagtatakbuhan mula sa kanya. Verse 12, ako'y parang patay na nilimot ng lahat. Parang basag na palayok, ang puso ko'y wasak. Sa bawat sulok, naririnig ko ang mga bulungan. May sindak at pananakot sa aking kapaligiran. Nagkaisa sila na sa aking gumawa ng kapahamakan. Ngunit ako'y nagtitiwala sa iyo, Yahawa, aking alahayam. Ang aking mga sandali ay nasa iyong mga kamay. At ako'y nananawagan, aking alahayam. Iligtas mo ako sa kamay ng aking mga kaaway. Ipagliwanag mo ang iyong mukha sa iyong lingkod. Sa iyong wagas na pag-ibig, iligtas mo ako at sa aking malugod. Huwag mo akong hayaang mapahiya, Yahawa, sapagkat sa iyo ako ay tumawag. Hayaang mapahiya ang mga masasama at manahimik sa kalaliman ng lupa. Mamatay no, ano? Ang kanilang mga sinungaling na labi ay patahimikin, sapagkat sila'y nagmamalaki at namumuhi sa akin. Ngunit sa mga may takot at sumisilong sa iyo, nakalaan ang masaganang kabutihan sa isang sulyap mo. Yada, sa iyong presensya, binabantayan mo sila mula sa mga panirang dila. At sa iyong tahanan, sila'y iligtas mula sa mga salita ng masasama. Purihin ang alahayam sapagkat ipinakita niya sa akin ang kanyang kahangahangang pag-ibig nang ako'y nasa lungsod na pinalilibutan ng panganib. Nang ako'y nawala ng pag-asa at nagsabing, ako'y hiwalay na sa iyong paningin, sa oras ng aking pagtawag, narinig mo ang aking mga daing. Ating igalang si Yahawa na alhayam, at lahat ay mamuhay sa katuwiran. Ang lahat na sa alahayam ay tapat, sila'y gagantimpalaan ng sapat. Ang mga mapagmataas at mga palalo ay kanyang ibinababa at pinapalo. Magpakatatag kayo at ang loob ay lakasan, sapagkat ang biyaya'y sagana sa alahayam. Yada.
Palakasan ang loob sapagkat sagana ang biyaya. Okay, may mga reaction. Kasi yung mga mga panirang dila, huwag niyong pagpapansinin yun kasi wala naman nakakaligtas sa alayam. Yung mga sinasabing masasama o binibintang, di ba? Ang mga ano, huwag mo hayaan kami mapahiya ba? Yan, di ba? O Yada. yung mga salita namin ay magkamali sapagkat kami ay inyong lingkod. Nagpapahayag ng iyong salita. Yun. So, tanging pagtitiwala sa Oo. alahayam. O ang kanilang mga sinungaling na labi ay patahimikin sapagkat sila ay nagmamalaki at namumuhi sa akin. O pwedeng sa amin. No? Ngunit sa mga may takot at sumisiling sa iyo, nakalaan ang masaganang kabutihan sa isang sulyap mo. O isang tilingin Yada. lang niya. No? Yada. Hmm. So, itong O sa iyo, ayun. verse 24 ay talagang para sa atin lahat. Sa iyong pasensya, binabantay mo sila mula sa mga mapanirang dila at sa iyong tahanan sila ligtas mula sa mga salita ng masasama. Yung sabi dito, magpakatatag kayo at ang loob ay lakasan. Sapagkat ang biyaya ay sagana sa Verse alahayam. 24. Oo, Oo. verse 24. Ah, So, paalala sa ating lahat yan. kahit wala tayong minsan salapi, pero yung Oo. mga pagpapalat, di ba? Nandiyan naman, nabubusog nga, tumataba nga tayo. Di ba? Di ba, hindi halatang no, may war. Hindi halatang may pinagdadaanan. Oo. Na hindi halatang doble ng presyo ng ng langis. Oo. Okay. Salmo 32. Mag-react po kayo mga kapatid. Kasi itong mga awit ni Haring David, ng ating hari. Okay. Salmo 32. Kasalanan at kapatawaran. Isang awit ni David. Okay. Sana malagyan natin ng mga no, ng mga melody. Verse 1, mapalad ang taong pinatawad ang mga pagsalangsang at ang kanyang mga kasalanan ay nilinis ng alahayam. Yada. Mapalad ang nagsisi at ipinahayag ang mga kasalanan, sapagkat ang kanilang puso ay malinis at dalisay. Sa kanila wala nang sala ang alahayam na ibibilang. Siguro sa kanila ang alahayam ay wala nang salang ibibilang. Ano? Kasi parang dito, parang ang alahayam may sa kanila, taste. Ang alahayam sa kanila ay wala nang sala na ibibilang. Yun. Ang alahayam. Cut. Paste. Comma, then small letter yung is. Ang alahayam sa kanila ay wala nang salang ibibilang. Wala nang salang ibibilang. Okay. Verse 3, sa aking pagod, ang aking mga butoy unti-unting nanghihina. Araw at gabi naghihinagpis sa hirap ang nangdiwa. Siguro ang diwa to. Buong araw ang iyong kamay sa akin ay mabigat. Lakas ko'y nauupo sa init ng araw sa tanghaling tapat.
Ngunit nang aking ipahayag ang aking mga kasalanan at hindi ko na itinago sa aking isipan, sa mga pagsuway ko'y sinambit, patawad aking alahayam, at ako'y pinatawad mo, inalis ang aking mga pagkukulang. Yada. Kaya't sa mga matapat, lumapit at manalangin, nang hindi kayo tangayin ng rumaragas ang tubig na malalim. Ikaw ang aking kublihan, ako'y iniingatan mo sa gitna ng kapighatian. At sa mga awit ng pagliligtas, ako'y iyong pinalalakas. Sinabi mo, aking ituturo sa iyo ang landas na dapat mong lakaran, puspos ng pag-ibig kita'y patnunubayan, nang hindi ka maligaw sa iyong daraanan. Verse 9. Huwag kayong maging tulad ng kabayo o ng asno na walang kaunawaan, na kailangang lagyan ng busal at renda upang sila'y mapasunod lamang. Maraming hirap at pag-alala ang sama-samay sasapitin. Ngunit sa nagtitiwala kay Yahweh, kanyang tapat na pag-ibig ang tataglayin. Ito, medyo verse 9, huwag kayong maging tulad ng kabayo o ng asno. Walang kaunawaan, no? Ilalagyan pa ng busal at renda para lang sumunod. Okay. Verse 11, kaya't kayong mga matuwid, kay Yahweh magbunyi at umawit. Kayong ang puso'y dalisay, sumigaw na may galak ang tinig. Yada. Salmo 33. Kapayapaan at katuwiran, isang awit ni David. Kayong matuwid kay Yahweh, umawit na may galak, nararapat na siya'y papurihan ng mga tapat. Sa alahayam, tugtugin ang alpat kudyapi, tambol at kudlong, ipagdiwang natin ng may ngiti. Tumugtog ng mahusay, umawit ng bago, sumigaw ng may galak sa harap ng kanyang trono. Sapagkat si Yahweh ay tama at totoo sa bawat salita, kanyang mga gawa ay pawang matuwid sa lahat ng bansa. Ang alahayam ay iniibig ang katuwiran at katarungan. Ang daigdig ay puno ng kanyang pag-ibig at kapayapaan. Sa kanyang salita, nalikha ang panahon at kalawakan. Sa kanyang hininga, ang sansinukob ay ginawa. Ang tubig ay tinipon upang likhain ang dagat at ilog, at ito'y inimpok sa karagatan at tuktok ng bundok. Magpasakop kay Yahweh ang buong sanlibutan, siya lamang ang sambahin ng mga bansa at bayan. Sapagkat siya'y nagsalita at ang daigdig ay nalikha, siya ay nag-utos at ito ay matatag na nagawa. Nililito niya ang balak ng mga bansang makasalanan. Binubuwag ang masamang plano't gawain ng sangkatauhan. Yada. Ngunit ang kalooban ng alahayam ang naghahari. Sa bawat salinlahi o kapanahunan, ang kanyang layon ay nangyayari. Mapalad ang bayang pinili ni Yahweh para sa kanya, mula sa mga bansa, naging kanyang sariling mana. Yada. Tayo. Mula sa langit, si Yahweh ay dumudungaw. Ang matuwid at masama, pareho niyang natatanaw. Minamasdan niya ang lahat ng sa daigdig ay naninirahan, mula sa kanyang banal na tronong luklukan. Nalalaman niya ang bawat panukala at nais ng puso, ang bawat galaw at gawa ng tao. Walang hari ang naililigtas sa lakas ng hukbo, ni mandirigma sa sariling talino't giting na buo.
Ang kabayo'y walang saysay sa pag-asa ng kaligtasan. Maliban sa lakas, ito'y walang sariling patutunguhan. Ngunit ang mata ni Yahawa ay nasa mga may takot sa kanya, sa mga nagtitiwala sa kanyang tipan na wagas at walang hanggan. Sa tagutom at anino ng kamatayan, sila'y nananalangin. Ang alahayam ang kanilang kalasag at pag-asa na kanilang hinihintay. Kami'y tumatawag sa kanyang banal na pangalan, at ang aming puso'y nagagalak sa kanyang kanlungan. Naway ang pag-ibig ni Yahawa ay sumaatin, pag-ibig na kailanman ay di ililimutin. Yada. Mayroon kayong gustong balikan? Sa malinaw naman po, Proceed tayo. Salmo 34. Pupurihan ko si Yahawa sa bawat sandali. Ang papuri sa kanya'y laging nasa labi. Kay Yahawa alahayam ang karangalan. Kayong mga nababagabag sa kanya'y magalak. Tayo na't dakilain si Yahawa. Itaas natin ang kanyang pangalan sa gitna ng madla. Eda. Hinanap ko si Yahawa, ako'y kanyang narinig. Kanyang pinawi ang takot at pangangamba sa aking tinig. Magniningning yaong sa kanya'y nagtitiwala, kaya sila'y di matatakot ni mapapahiya. Ang dukha'y tumawag, si Yahawa ay nakinig. Iniligtas siya mula sa hirap at dusa ng daigdig. Ang makalangit na hukbo ni Yahawa ay laging nakapaligid. Sa mga umiibig sa kanya, kapangyarihan niya ay saklolo ang hatid. Pagmasdan mo ang kabutihan ni Yahawa, mapalad ang nagtitiwala sa kanyang pagkalinga. Kayong matuwid, buong puso magpasakop kay Yahawa, sasagana ang mga tao na sa kanya'y nagtitiwala. Ang mga leon ay nagugutom at nanghihina, ngunit ang naghahanap kay Yahawa ay namumuhay sa biyaya. Naghahanap o sumusunod? Ngunit ang tumatalima kay Yahawa ay namumuhay sa biyaya. Tumatalima. Ang mga leon ay nagugutom at nanghihina, ngunit ang mga tumatalima kay Yahawa ay namumuhay sa biyaya. Lumapit kayo mga anak at makinig, ang sabi niya. Tuturuan ko kayo na lumakad sa landas niya. Kayong lahat ng umiibig sa katotohanan at buhay at nagnanais ng magandang bukas na matiwasay, pigilin ang dila sa masamang pananalita at ang mga labi sa panlilinlang at gawa. Yada. Tumiwalag sa kasamaan at gawin ang katuwiran. Hanapin ang kapayapaan, tumayo sa katotohanan. Ang mata ni Yahawa ay nasa ibong maya at kanyang naririnig ang huni ng iyak at saya. Ngunit si Yahawa sa armadong masasamay nagagalit. Pangalan nila'y buburahin, ni masisilayan kahit saglit. Mas mapalad pa yung maya, no? Ang matuwid ay tumatawag, si Yahawa ay nakikinig. Sila'y kanyang inililigtas sa pagdurusa at panganib. Malapit si Yahawa sa mga pusong sugatan at inaalo yaong mga inapi ng kasamaan. Marami man ang pagsubok sa taong tapat at mabait, ngunit ililigtas siya ni Yahawa sa lahat ng panganib. Yada. So magpakabait. Iniingatan niya ang kanyang bawat buto. Wala ni isa man ang mababali o maglalaho. Ang masasamay papatayin ng kanilang kapwa masama.
kapahamakan ang kanilang mapapala. Ngunit si Yahawa ay magliligtas sa kanyang tapat na lingkod. Sa mga nagpakanlong sa kanyang tipan, tiyak na walang kapahamakan. Yada. Yada. Salmo 35. Parang ang dami kong gustong balikan, sis, pero pwede nilang balikan na lang yung video, no? Mm. Na lang, back nila. Salmo 35, awit ni David. Si Yahawa ay nakikipagtunggali sa mga nakikipagtunggali sa akin. Kulang na ay. Lumalaban sa mga lumalaban sa akin. Maging aking kalasag at baluti sa digmaan. Tumindig ka, Yahawa, at ako'y ipaglaban. Iwagayway mo ang isibat, itutok ang sandata. Sa mga humahabol sa akin, itaboy mo sila. At sa aking pandinig, ako'y iyong sabihan. Ako ang iyong kaligtasan at hukbo sa labanan. Yada. Yada. Ang mga nagbabalak na kitlin ang aking buhay, mapahiya nawat matakot sa kapangyarihan mong taglay. Tulad ng ipa, sila'y kasing bilis tangayin sa dilim. Ang anak ni Yahawa, itataboy sila sa lugar na lihim. Gawing madulas ang kanilang madidilim na landas. Ang anak ni Yahawa ay wawalisin sila ng may dahas. Sapagkat sila'y nagsasakdal ng walang dahilan, mga bitag at hukay para sa akin pinaghandaan. Naway dumating sa kanila ang pagkawasak, na may umalingaw na pagbagsak, na may umaalingaw na pagbagsak. Sa kanilang patibong na hinukay, sila ang mahulog at mahimlay. Sa iyo, Yahawa, ako ay aawit ng may kagalakan. Ipagbubunyi ko ng malakas ang iyong pagliligtas. Sino ang tulad mo, Yahawa, na makapangyarihan? Inililigtas mo ang mga mahirap sa malalakas na kalaban. Ipinagtatanggol mo sa mga mapang-api ang may kababaan. Pinagtatanggol mo mula sa mapang-api ang may kababa, ang mga Verse 11, mga saksi ng kasamaan ay naglilitawan, naghahain ng paratang na hindi ko nalalaman. Sa kabutihang ginawa ko, kasamaan ang kabayaran, iniiwan nila ako sa abang kalagayan. Noong sila'y nagkasakit, ako'y nagdasal at nag-ayuno, nagpakumbabat, nagsuot ng sako, umupo sa ibabaw ng abo. Sa pagdurusa nila, ako'y nanangis din, gaya ng kapatid, sa lumbay ko'y lumuhod na nalangin. Ngunit nang ako'y madapa at masaktan, sila'y nagtipon at ako'y nilait pinagtawanan. Tulad ng mga di-tuli, ako'y kanilang hinamak, inalipusta ako at pinagtawanan ng walang habag. Hanggang kailan, Yahawa, magmamasid ka lang ba? Iligtas mo ang buhay ko sa kamandag ng mga ahas na sa aki umaatake ng walang habas. Sa gitna ng maraming bayan, ako'y magpapasalamat. Sa harap ng mga bansa, pangalan mo'y itataas. Huwag mong hayaang magsaya ang masasama na sa akin nakatingin. Mga kaaway na naghahangad na ako'y patayin. Ang kanilang bibig ay puno ng pagbibintang laban sa mga taong mapayapa ang bayan.
Aha, aha, pangungutyang sigaw nila sa akin, nasaksihan ng mga mata namin, kanilang pag-aakusa laban sa akin. Yahawan, nasaksihan mo ito, huwag kang manahimik. Sa oras na kagipitan, ako'y iyong saklolohan. Bumangon ka, Yahawa, at ako'y ipaglaban. Iligtas mo ang lingkod mong nasa kapighatian. Ipagtanggol mo ako, O Yahawa, ikaw na may katuwiran. Huwag mo silang hayaang magsaya sa aking kapaitan. Huwag mong hayaang masabi nila, aha, gaya ng ninanasa namin. O nilamon na namin siya ayon sa plano namin. Mapahiya't magulantang silang lahat na nagsaya sa aking pagdurusa at kapahamakan. Mapuno sila ng kahihiyan at kahangalan, ang mga nagmamataas sa akin sa harap ng bayan. Ngunit ang nagagalak sa aking katuwiran, magsaya nawa at magbunyi ang karamihan. Sa harap ng trono sila'y magsabi, si Yahawa ay papurihan, sapagkat kanyang kinaglugdan ang lingkod niyang bayan. Di magsasawa sa iyong pagpupuri ang aking labi. Ang iyong pangalan, Yahawa, ay tataas kong palagi. Okay. Salmo 36. Awit ni David para sa masasama. O, makinig na mabuti. Ang mabubuti. Awit ni David para sa masasama. May pahayag ang alahayam sa aking puso tungkol sa kasamaan ng masasama. Walang takot sa alahayam sa kanilang mga puso. Siguro, puso ba o diwa? Okay, puso. Sila'y mga palalo sa sarili sa kanilang paningin. Hindi nila tanto ang tama at mali sa nagawain. Ang kanilang dila ay puno ng kasinungalingan at pandaraya. Ang mga iniisip nila ay laging masama. Kahit sa higaan, ang balak nila ay kasamaan. Inilalaan ang sarili sa maling pamamaraan. At di pinagsisisihan ang paggawa ng kasuklam-suklam. Ang iyong pag-ibig, Yahawa, ay umaabot mula sa langit hanggang sa lupa. At ang iyong kagandahang loob sa lahat ng may buhay sa ibaba. Ang iyong katuwiran ay tulad ng tuktok ng kabundukan. Ang iyong katarungan ay gaya ng kailaliman ng karagatan. O Yahawa, ang lahat ng nilalang ay iyong iniingatan. Kainam ng iyong pag-ibig, O alahayam, sa lilim ng iyong mga pakpak, ang mahihinay nakakahanap ng paglilingap. Pinagpapala mo ang mga matuwid sa makalangit na kaharian. Pinaiinom mo sila sa batis ng buhay na walang hanggan, Sapagkat ikaw ang daan, ang katotohanan, at ang bukal ng buhay. Sa iyong liwanag, ang matuwid ay magmamana ng walang hanggang buhay. Ipagkaloob mo ang iyong pag-ibig sa matutuwid sa iyong paningin, ang iyong kabutihan sa mga may pusong mapagpakumbaba. Huwag mong hayaan ang paa ng palalo ay humadlang sa aming daan, ni ang kamay ng masama ay umabot upang kami saktan. Masilayan ko nawa ang pagbagsak ng mga gumagawa ng kasamaan, na sila'y tumilapon at di na muling makatatayo kailanman. Yada. Salmo 37. Huwag kang mabagabag dahil sa mga gumagawa ng kasamaan, ni mainggit sa mga nagtatamasa ng bunga ng kamalian. Tama. Sapagkat sila'y tulad ng damo na nalalanta sa araw na mainit o namamatay sa panahon ng taglamig.
Magtiwala ka kay Yahawa at gumawa ng kabutihan. Sa luntian at ligtas na lupain, ika'y maninirahan. Yada. Dito sa Ophir, no? Bakit parang Sundin mo ang... baliktad ito sis yung verse 2? Alin? Parang baliktad yung verse 2 ah. Sapagkat Sapagkat sila'y sila'y tulad tulad ng damo, nalalanta sa araw. na mainit Namamatay? Bakit namamatay sa panahon ng taglamig? o sa, nanalta sa init ng araw, na init o namamatay sa panahon ng taglamig. Yung mga masasama to di ba? Ah, oo. Huwag kang dahil sa mga gumagawa ng kasama, hindi mainggit sa mga nagtatamasa ng bunga ng kamalian. Ito ay tungkol sa masasama. Parang Oo. continuation to nung previous chapter, Salmo. Kumbaga, maliit na ano lang nawawala na sila. Oo. Di ba? Namamatay sila sa kasaganaan at saka sa kahirapan. Mm. Kumbaga, hindi matatag. Di ba? Okay. Pag pag naghihirap, ay nawawala ang tapos gumagawa ng mga kasamaan para lang, di ba? Tapos pag sumagana naman, nagiging palalo. Tapos walang contentment. Oo. Sala sa inigal. Okay. Kaya magtiwala ka kay Yahawa at gumawa ng kabutihan. Sa luntian at ligtas na lupain, ikay maninirahan. Na yung parang sa Sorsogon, no? Luntian na luntian. Mm. Kahit wala ka ng pera, mabubuhay ka, no? Basta maglagay ka lang ng tanim dyan, no? Kamote man, no? Di ba? Verse 4, sundin mo ang mga batas ni Yahawa ng may galak at ibibigay niya ang nais ng iyong puso at mga balak. Yada. Ipagkatiwala mo kay Yahawa ang iyong buhay. Magtiwala ka sa Kanya. Kaloob niya ay walang hanggang buhay. Yada. Magniningning ang matutuwid gaya ng mga tala at kikinang gaya ng katanghalian ang iyong pagpapala. Maghintay at mananatiling tahimik kay Yahawa. Ito yung be still and know, di ba? Hintayin siya ng may pagtitiis at pag-asa. At huwag mabagabag sa pag-unlad ng masasama, ni kalimutan ang kanilang masasamang gawa. Ito yung be still and know that I am Al-Hayam, di ba? Nahimik lang. Verse 8, iwasan ang galit at ilayo ang sarili sa kabalisahan, sapagkat anumang kasamaan ay hahantong sa kaparusahan. Tama. Sapagkat lilipulin ang mga mangmang at masasama, ngunit kay Yahawa ang matutuwid ay sa makalangit na kaharian. Titira? Ah, ah, mag, Maninirahan. hindi, masasama kasi. Hindi magmumula. Saan? Ang mga Maglalagi. Kaya mo na. Mananahan. Mangmang at masasama at mangmang. Pagbalikan tapos mananahan. People keep asking if this is a scam, so I'm going to prove it's not with actual science. My name is Hiroshi Tanawa. Pag anin ako mga kapatid, masasama at mangmang. Kasi mahirap ang balikan pag mananahan. Yung A ko medyo kayo. Sapagkat, ulit ko, verse 9, sapagkat pilipulin ang mga masasama at mangmang. Ngunit kay Yahawa ang matutuwid ay sa makalangit na kaharian mananahan. Okay. Verse 10, at least hindi ganun kalayo. Sa kaunting sandali, ang masasama ay mawawala. Hahanapin sa banal na dako, ngunit di na sila makikita. Ngunit ang maamo ay magmamana ng lupain at magagalak sa kapayapaan at kasaganaang hain.
Ang masasama ay nagbabalak laban sa matutuwid, at sa mga nagtatagumpay, ang kanilang mga ngipin ay nagngangalit. Ako, inggit na inggit. Ngunit si Yahawa ay natatawa lang sa masasama, sapagkat alam niya ang kabayaran ng kanilang mga ginagawa. Verse 14. No? Inilalabas ng masasama ang kanilang tabak at pana, at inihahanda ang busog upang ibagsak ang mahihina, upang patayin ang matuwid sa matinding pagdurusa. Matinding parusa. Okay. Ngunit, verse 15, ngunit ang kanilang tabak ay sa kanilang sariling puso isasaksak, at sa kanilang kamay, ang kanilang mga armas ay mababali at mawawasak. Ang kakaunting hawak ng matuwid ay higit na mahalaga kaysa kayamanan ng mga sakim at masasama. Heda. Sapagkat ang lakas ng masasama ay mabubulid, ngunit itinataas ni Yahawa ang matutuwid. Ang mga walang sala ay si Yahawa ang kasama, at magpapatuloy sa walang hanggan ang kanilang mana. Hindi sila manghihina sa panahon ng kapahamakan, at sa panahon ng tagutom ay magkakaroon sila ng kasapatan. O sapat, o. Ang mga kaaway ni Yahawa ay gaya ng damo sa parang. Sila'y lilipulin, matutupok gaya ng usok na napaparang. Ang masasamang Gentile ay sakim na nangungulimbat, ngunit ang matutuwid ay nagbibigay ng bukas palad. Ang mga matuwid ay pinagpapala ni Yahawa at nagmamana ng lupain, ngunit silang isinumpa ay mawawala at lilipulin. Ang mga hakbang ng nasa tipan ay pinatatatag ni Yahawa. Matisod man siya'y hindi lubos na babagsak, sapagkat ang kamay ni Yahawa ang sa kanya'y nag-iingat. Ang matuwid ay hindi kailanman pinabayaan kahit pa noong nakaraan, ni ang kanyang mga anak na mamalimos sa lansangan. Siya'y laging mapagbigay at di masiba, sa mga kapuspalad ay mapagpapala. Sa mga kapuspalad ay magpapala o mapagpala. Mapagpala ito. Kasi ugali niya eh. Verse 27. Lumayo ka sa mga idolo at pangkukulam, at ikay mananahan magpakailanman sa makalangit na kaharian. Sa sorcery at saka no? Pharmakeia. Sapagkat iniibig ni Yahawa ang makatarungan, at hindi niya pangangalatin ang kanyang mga hinirang. Ang landas ng pamalalo at mapangalin niya ay mawawala. Maglalaho ang lahi ng mga masasama. Ang mga matuwid ay maninirahan magpakailanman sa lupaing pangako, sapagkat sila'y lumakad kay Yahawa na batas at mga turo. Kay Yahawa na mga batas at turo. Okay. Mas maganda dito siguro yung kung sila'y lumakad ng matuwid. Kaya Hawa, sapagkat sila'y lumakad, kaya ng Hawa, sapagkat sila'y kasi pertaining to the sa law kanyang and mga batas. Sa kanyang mga batas at sa turo. kanyang mga tama. Sila'y lumakad. Kaya Hawa, Sila'y lumakad
sa kanyang mga batas at turo. Hindi, pwede rin naman sapagkat sila'y lumakad kay Yahawa sa kanyang mga batas at turo. Parang maglalagay tayo Ah, ng kama kama. sa kanyang mga batas at turo. Lumakad kay Yahawa sa kanyang mga batas. Mga batas at turo. Okay? Ang mga matuwid ay maninirahan magpakailanman sa lupaing pangako, sapagkat sila'y lumakad kay Yahawa sa kanyang mga batas at turo. Okay? Okay. Ang mga labi ng matuwid ay nagsasaysay ng karunungan, at sila'y magpupuri ng may kasayahan sa makalangit na kaharian. Yada. Sapagkat ang tipan ni Yahawa ay nasa kanilang puso, at ang kanyang kautusan ay pirming tanglaw sa kanilang daraanan. Ang mga mata ng masama ay laging nakatuon sa matuwid. Bakit kaya no? At lihim na naghihintay, may pag-iisip na pumapatay ang hatid. Yung inggit talaga, no? Hmm. May diwa Kagaya na sa sa pumapatay. panahon natin, Oo. kapag matuwid ka, kaaway ka. At lihim naghihintay, Hmm. may balak na pumatay ang hatid. Balak Oh. na lang pag-iisip eh. Ngunit sila hindi pababayaan ni Yahawa sa lupain ng mga dayuhan, ni mapasakamay ng masasama upang sila'y pahirapan. Para kasi nga medyo dito naman ang ano niya, yung mabubuti naman, matuwid. Ngunit silang May balak matuwid, na pumatay. may balak na pumatay ang hatid. At Oo. okay. Ito pala. Na May pumatay ang balak na pumatay ang hatid. Okay. Tapos dito, ngunit ang matuwid ay hindi pababayaan mo. O silang matuwid. Ngunit silang Silang matuwid. Ngunit silang matuwid ay hindi pababayaan ni Yahawa Hmm. sa lupain ng mga dayuhan. Okay yan, no? Silang matuwid na lang. Hmm. Ay hindi pababayaan ni Yahawa sa lupain ng mga dayuhan, ni mapasakamay ng masasama upang sila'y pahirapan. Magtiwala ka kay Yahawa at lakaran ng kanyang landas, at sa mina ng banal na lupain, ika'y itataas, habang ang masasama ay lilipulin sa wakas. Ako'y nakakita ng taong masama at marahas, sumisibol sa baybayang dagat, buhanging marikit at mataas. Ngunit hinipan sila ng hangin at sila'y naglaho. Hinanap ko sila, ngunit di na matagpuan ni kanilang anino. Pagmasdan ang taong walang dungis, malinis at matuwid. Sa tahimik na gabi, mapayapang bukas ang hatid. Mapayapang bukas ang hatid. Ngunit lahat ng makasalanan ay lilipulin at magwawakas. Ang lahi ng masasamay wala ng bukas. Sa anak ni Yahawa, magmumula ang pagliligtas ng mga matuwid. Siya ang kanilang matibay na muog sa oras ng panganib. Inililigtas sila ni Yahawa at binibigyan ng kalakasan. Sila'y inilalayo sa masasamang tao at kapahamakan. Isang tahanan ang sa kanila'y nakalaan sa makalangit na kaharian. Yada. Yada. Marker tayo. Okay.
Ano po ang ano nyo, ang general ano nyo, reaction? Nakakataas ng ano, nakakataba ng puso at nakakapag bigay ng pag-asa, diba? Para sa mga sumusunod sa kanya. Pero sa mga palalo or mga suwail, nandito din ang mga ano, kaparusahan. Iyon ang mga panalangin ng ating haring si King Dawad. Ikaw sis, mga brother and sisters. So, Balikan natin. oo, napakaganda ng ating mga natututunan dito na kung paano nagtitiwala si Haring David sa ating alahayam. Talagang very vocal siya sa kanyang mga nararamdaman. Wala siyang ito, no, wala siyang itinatago. Parang ang turing niya sa ating alahayam ay kaibigan, ama. Best friend. Oo, talagang best friend. Walang ano, walang itinatago. Emosyon. At saka very honest siya, hindi Oo, siya very ano, honest sa kanyang babal. emosyon. Pag galit siya dun sa tao, di ba? Oo, talagang Sinusumbong niya. sinasabi niya eh. Sinusumbong niya lahat sa alahayam. Kaya naman kahit ano, kahit tinutugi siya ni ano, gusto siyang patayin ni Saul, hindi niya sinaktan si Saul kasi ano siya sa alayam. Alam niya na siya ay Nakadepende siya sa alahayam. kahit ilang taon na siyang tinutugis, di ba? Parang Oo. mahabang panahon. Hindi siya ano, at saka sa labanan, kaya naman lagi siya nagwawagi. Wala siyang talo, di ba? Wala siyang ano. So kung Dumating, sinasabi ni Yahawa na he is a man after my own heart. So ganyan din ang puso ng ating alahayam. oo, kawangis. Oo. Basta walang ano, di ba? Pag sumunod ka sa ano, in his way, di ba? Ituturo niya yung kanyang daan, yung kanyang ano. Dumating siya sa punto na inutusan niya ang Yahawa para patayin yung mga humahabol sa kanya. Para siya patayin, di ba? Oo. Mm-mm. Parang pagpapakita Pagsusumbong. yung totoong nararamdaman niya, yung kanyang emosyon. Ilayo mo sila sa akin, bulig Mm. mo sila sa ano, sa lihim na lugar. Oo. Kumbaga, Lihim na lugar, even lihim. dumadating siya sa punto na uutusan niya na ang Yahawa para gawin yun para sa kanya. So, Pero narrative ang kanyang ginagawa. Ang masasama ay binubuti. Oo, pakinggan mo ko. Yon. Titawag niya. Tapos, inaano niya yung mga nais niya mangyari. Pero, no? sa time kaya natin ganun, pwede kaya yun, no? Pwede na, Pero wala pwede. naman, Oo, pwede sis. Oo. di ba? Pero, sa kanyang kaparaanan, hindi mo, uy, ano, ano mo sa pison. Di ba sabi Kanyang ng kaparaanan yun. sabi ng mensahero sis, 'di ba? Sabi niya, ipahayag nyo sa alahayam ang lahat ng iyong nararamdaman. Kung ano man ang iyong mga panalangin, ay kumbaga, detalye mong sabihin sa kanya. Pero pagkatapos mong sabihin sa kanya, huwag mong kakalimutan na sabihin, ang kalooban mo aba ang masusunod at hindi ang sa akin. Oo. Oo, kasi nga, Ganyan lagi ang kanyang panalangin. oo. Kasi nga nag-uutos na siya eh, di ba? Oo. Eh sa atin dapat hindi wala tayo sa position para utusan natin ang alahayam. Pero kay David, Minsan Parang sinasabi, nagsasabi minsan nga. sinasabi naman natin, sis, nawa aba ay ganito ang mangyari, 'di ba? ay hindi yun utos. Oo. Hindi yan utos Parang eh. Wish. oo, parang Hindi kagaya na sa pakiusap. kanya talaga.
Oo, sa atin. pakiusap. Oo. Pero Siguro yung ngayon, mga yun ukol. dito gawin lang ko ng naway. Nawa ay Unless, kalimutan hindi ko. kagaya kay David. Pero hindi natin po pwedeng baguhin yun kasi yun nga talaga siya eh. Oo. Oo. Personalidad niya yun. Pero maganda yun. Appreciated ko. Alam mo? Oo. Kaya nga sabi ko, pwede ba natin gawin yan sa kapanahunan natin ngayon? Utusan din natin ang haba. Pero hindi tayo mangingimi kapag ka tayo ay sumusunod talaga sa kanya. Oo, Siyempre, pag di ba? sumusunod talaga tayo sa kanya, wala tayong ano, Oo. maging vocal tayo sa kanya, maging ano. Kasi ano naman ang karapatan natin? Sumusuway ka nga pagkatapos utusan mo ang alahayam. Oo nga. Oo. Kaya Pero kung nakakatuwa lang. maingat ka sa pagsunod sa kanya, lahat ay pwede mong sabihin. O yan. Kasi wala kang ibang muog eh. Tanggulan Oo, siya lang talaga. kasi siyang kakampi mo sa lahat ng oras. Pero balik tayo doon sa ano kanina, yung kabayo at asno na walang pangunawa, Yun. di ba? Hmm. Pero Oo. bakit ginamit niya ang asno? Stiff neck yun eh. Di ba? Mapaka Pag doon sa ayaw gumalaw, pag ayaw lumakad, kaya Oo, kailangan pero takpan yung ano, tapos bubusala para hindi manginain, tapos takpan ng mata para wala kasi ibang makita. Oo, para diretso. Walang nakikita sa paligid. Kailangan nakatakip yung mata. Kailangan pang busala at bakit ano, takpan Hmm. ng mata para ano, sumunod. bakit yun pa? Meron naman siyang pwedeng sakyan siguro, pero bakit yun pa ang pinili niya? No? Yung asno. Sample lang, ginawa, mga sample lang. Ginawa niya yung sample. Yung masasama, no? Ang asno kasi ay symbolic din ng kapakumbabaan. 'Di ba? Oo, yung ano, nung ano siya, triumphant. Yun, kasi Oo. yun ang nasa prophecy eh. Hmm. Oo. Kasi usually, ang mga kabayo kasi sa mga militar yan, mga hukbo, Oo. mabibilis. Pero parang, kumbaga sa ating jeep o tricycle, ang asno. Ang asno. Pero walang unawa, pang-unawa yun ang sinasabi. Hmm. Para at least madrive Kaya mo. may karot sa unahan, di ba? Ganun ang ano, lagyan pa ng karot para tumakbo. Kailangan ilid mo pa. Tapos ang kabayo, medyo, di ba, tatapik-tapikin pa para ano, para kung kaliwa o kaya ano yung i-harness mo pagkakaliwa o kakanan, di ba? 'Di ba yung donkey, yan ang asno. Mm. Oo, So, Di ba tama. oo. Ang katangian kasi ng donkey ay kailangang ano, kumbaga nasa kanya yung um, kapakumbabaan at pagsunod. Kung sino yung nagpapasunod sa kanya. maliit siya, di ba? Oo. Kaya nga naalala mo yung Oo. ano, yung si Balaam na sumakay sa donkey, Mm. na nagsalita yung donkey. 'Di ba matagal mo na akong ano sinasakyan? Ginagawa Mm. ko ba ito sa iyo noon? 'Di ba hindi? Oh, nagkaisip doon, no? Oo. So, Di ba yun, walang pang-unawa? yun ang katangian niya na Pero siya that ay time nagkaroon. masunurin lang naman siya sa kanyang amo. Oh, pero that time, nagkaisip siya, di ba? Oo. Nauunawaan niya kung ano ang ginagawa ngayon ng amo niya. Mm. Di kaya yung donkey din ay symbolic din sa mga gagamitin in the end times ng alahayang? Oo, kasi sis, ang katangian nga kasi ng donkey iba sa kabayo. Warrior kasi ang kabayo eh. Etong donkey kasi ay talagang totally nagtitiwala doon sa kanyang amo. Kung Oh, ano ang ipinagagawa sa kanya ng amo niya. di rin So, kaya yan kung tayo ay symbolize sa talagang maingat na sumusunod sa ating alahayam, para tayong donkey. yun yung ano.
Nagtitiwala last lang day. tayo sa Kanya. Kung ano ang nais niya na ipagawa sa atin. Although stiff-neck, no? Mm. Ang Shemita. Ephraimites. Ayun nga, yun nga lang, mayroon tayong mga katangian din na Oh. madaling makalimot. So, yan ang asno. Oo, Pero ginamit niya. Tama? oo. Okay, so overtime na tayo mga kapatid. Okay? Meron tayong musika, sis. May salmo ka dyan. Wala ditong salmo pero pwede na din itong yung Sis, request ako, not to us. not to us. Okay. Kasi salmo din yan eh. Mm. Hindi ko lang matanda ko anong chapter. You don't know what an AI Sige. work management platform At is? saka doon sa message natin kanina na hindi tayo nagmamagaling dito. Mm. Ang papuri at So, paki-stop sharing na ako naman Ayun. magsi-share. Hindi po. Nag-edit ako. Sige, salamat. Salamat mga kapatid. Be Salamat blessed. mga Shalom. kapatid. Be blessed. Pakinggan niyo po yung not to us. When you bless us with your love, when you use us into your kingdom, our Abba, when you prosper us with your love, not to us be the glory, honor, and praise, but to you alone, our Abba, may your name be exalted on high When you bless us 100-fold to our children and their offsprings, when you increase our tents and flocks, may you keep us always humble. When you prosper us with your love, not to us be the glory, honor, and praise, but to you alone, our Abba, may your name be exalted on high when you bless our nation and when other nations look up to us, when the people in your covenant come in harmony in one
naman ako